Good morning guys! Welcome back to my channel. Dito na naman tayo sa panibagong video natin, panibagong vlog, panibagong topic. At balikan natin ng konti yung nagtanong sa atin sa comment section natin sa mga una nating vlog, no? Yung 50 years old na babae. Tinatanong niya kung pwede pa ba siyang mag-take ng board exam o kaya dapat pa ba o kaya pa ba niya? Siyempre, kayang-kaya at dapat. At kung tanong mo pwede, ay talaga namang pwede. Wala namang age limit at saka ang alam ko ay unlimited ang pagkuha ng board exam. So, paano ba yon? Ang pagkuha ng board exam ay sa una, siyempre, pag-graduate mo, punta ka sa magkuha ka ng review center, mamili ka doon kung saan ang applicable sa'yo. And then, pag malapit na, mag-apply ka na sa PRC para makakuha ng board and then mag-take ka na. Pag bumagsak ka, may another chance ka uli. And then kapag bumagsak ka sa pangalawang pagkakataon at gusto mo ulit kumuha, kailangan mo na mag-refresher. So yun, kapag bumagsak ka ulit doon sa pangatlong mong kuha, sa pagkakaalam ko ay magre-refresher ka ulit. And then kapag bumagsak ka, refresher ka ulit, refresher, bagsak, refresher hanggang maging certified public accountant ka na. Yan. Hindi naman tatanong sa iyo yan eh. Pag nag-apply ka ng trabaho, ang importante, meron kang lisensya na ipakita. Okay? Ngayon, ang tanong, kailangan mo bang ipilit? Kasi ang nakilala ko, ang isa sa mga kakilala ko ay ikapitong beses niyang kumuha ng board exam bago siya pumasa. Ikaw, aside mo, sa iyong pagkakaalam sa sarili mo, gusto mo ba talagang maging certified public accountant para ipilit? Despite ng edad mo, ng financial status mo, kailangan mo ba talagang maging certified public accountant? Di ba? Baka kasi may mga bagay-bagay na nakaka-apekto. Minsan may kailangan kang bagay na tanggapin na hindi talaga para sa'yo. Okay? Minsan kasi, di ba, ganun yun. Minsan kapag madali, kapag gusto mo, tapos ayaw talagang ibigay ng pagkakataon. Minsan naman kahit ayaw mo, ibinibigay ng pagkakataon. Yun yung talagang para sa'yo. I-consider mo rin kasi minsan, bakit ka ba ito pa, paano ba ipapaliwanag? I-consider mo minsan, bakit ka ba kumuha ng Bachelor of Science in Accountancy? Ikaw ba talaga may gusto niyan? Baka napilitan ka lang. Marami kasi sa atin, lalo na yung mga matagal ng graduate, kaya sila nagbo-board kasi iniisip nila ay Bachelor of Science Accountancy sila, obligado silang mag-board, obligado silang maging Certified Public Accountant. Diba? Obligado kapag naging Certified Public Accountant. Ano ngayon? Diba? Parang requirement sa sarili kasi nga ang kurso natin, naging kurso natin ng Bachelor of Science in Accountancy. Pero ang tanong, yung ba talaga ang gusto mo? Baka kasi hindi naman talaga yun ang pinakagusto mo, kaya hindi ka pumapasa. Bago ka palang makagraduate ng high school, meron ka talagang gusto, pero dahil sa financial problems, sa mga decision na hindi mo naman hawak, ay nag-accountancy ka. Okay, sandali lang ha, papakita lang ako sa inyo. Namumulaklak pa na to. Yan, San Francisco, ganda. Nandito pa rin tayo sa Forest Hotel, Nagcarlan, Laguna. So, yun. So, paano ba? Ano bang ibig kong sabihin? Kasi baka naman natitenga ka na kakakuha ng board exam mo kaya may mga regrets ka na bakit hindi ka naging successful sa field mo. Ang tanong, yan ba talagang field na yan? Ikaw ba talaga ang pumili? Ang tanong, yan ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay? Yan ba talagang hilig mo? Tandaan mo kapag hindi mo rin gusto ang ginagawa mo, medyo mabagal din ang pagiging progreso doon. Medyo mahihirapan ka rin, hindi mo may enjoy. Magkaroon lang ng konting problema, aayawan mo na, susukuan mo na, di ba? Para mga katulad ng mga basketball players, yung gusto lang talaga nila maglaro. So ginawa nila, ikinarir nila, so yun, ginalingan nila, so nakapasok sila sa PBA, ayun, habang naglalaro sila, habang nag-enjoy sila, kumikita sila. So ganun din yun sa pagiging certified public accountant. Baka ang gusto mo ay magtayo ng parlor, pero dahil nga Bachelor of Science in Accountancy ka, obligado kang pumasa, hindi lang mag-take. Parang inuobliga mo sarili mo, dapat pumasa ka. O minsan sisilipin mo rin na ganun kasi mas makakagaan sa kalooban mo. May kaibigan akong ganyan. Tinanggap niya. Actually, hindi naman talaga siya ang pumili ng kurso na, no? Mahirap yon, mahirap sa mga kabataan nyo, lalo na ngayon siguro, baka may ganun pa rin na parang hindi nyo hawak ang desisyon nyo sa pagkuha ng kurso na gusto nyo kunin. Siyempre, nasa pag-college na kayo, may mga ganun pa rin yata sa panahon ngayon.
at hindi ko nga alam na makaka-encounter ako ng gano'ng tao na hindi siya ang nag-decide na kumuha ng Bachelor of Science in Accountancy, parang napilitan lang. Pero magaling siya sa arts, sa mag-drawing, sa paggawa ng mga cakes, yan. At nung ano, pinipilit niya, magastos din, syempre mag-enroll ka sa review center. Tapos hindi mo itutuloy, magbabayad ka na ng mga 50%, tapos magre-review ka ulit. Parang nakaka-bother, parang nakaka-frustrate din na gusto mo maging CPA pero hindi naman talaga yun ang ginusto mo. I mean, dahil kaya gusto mong kumuha ng board exam, gusto mong pumasa kasi nga Bachelor of Science in Accountancy ka. Pag nilay-nilayan mo, baka nga yung pagkuha mo ng board exam na yan, yung pag-enroll mo ay medyo mabigat sa kalooban mo. Bakit? Kasi parang hindi naman talaga yung inner self mo ang may gusto niyan. Parang dahil lang yung mga nasa environment mo, yung mga nasa paligid mo, ang nangangarap para sa'yo. Pero ikaw, pangarap mo rin ba yon? Kasi kapag hindi mo pangarap yan, kahit pumasa ka dyan, di ka pa rin magiging masaya. Iiwanan mo pa rin yan. Hindi mo pa rin siya may enjoy. Dapat meron kang dahilan. Meron kang mabigat na dahilan. Yung sa akin, saka ko nasasabihin kung ano yung dahilan ko kung ba't ako nag-board exam. Okay? Ba't ako kumuha ng Certified Public Accountant? Saka ko na ikwento yung sa inyo muna. Alam nyo, yung kaibigan ko nung simula, nung nakapag-decide siya, nag-decision siya, tinanggap niya sa sarili niya, pinaliwanagan ko siya eh. Baka sabi ko, baka hindi naman talaga yun ang gusto mo. Ay, ito pala, binanggit ko to sa libro. Go get certified sa mga gusto mag-avail. Message lang po kayo sa akin, so mura lang yan. Go get certified. Napaka manipis lang yung libro na yan, pero napakaganda ng mga sinabi namin nandyan. Napakaganda ng mga isinare namin sa book na yan. Una, tinanong ko yung kaibigan ko. Sabi ko, kasi kuha siya ng kuha ng ano, enroll siya ng enroll, hindi lang kuha ng kuha. Hindi ka nakakuha ng ano, ng board exam eh. Hindi nakakapag-apply sa PRC. Basta ang ginagawa lang, nag-enroll, titigil, nade-demoralize, nag-enroll, titigil ulit, magbabayad. So sayang, di ba? Sayang ang pera, sayang ang time. Okay, ang pera, o pwede naman kitain yun, pero yung time, hindi mo kikitain yan. Okay, ngayon, tinanong ko siya, nung nag-uusap kami, sabi ko, naniniwala ka bang papasa ka ng board exam? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Hindi nakasagot. Seconds yun ha. 1 second, 2 seconds, 3 seconds. Hindi nakasagot. Sabi ko, hindi ka talaga papasa. Sabi niya, bakit? Sabi niya, nagre-review naman. Sabi niya gano'n. Sabi ko, hindi ka papasa. Nagulat siya. Sabi ko, ba't di papasa? Gano'n. Sabi ko, sa klase ng sagot mo, hindi ka naniniwalang papasa ka. Kapag hindi ka naniniwalang papasa ka, hindi ka talaga papasa. Yung magiging action mo, kung ano ang pinaniniwalaan mo, ay hindi ka naniniwalang papasa ka, hindi ka kagad nakasagot. I mean, kahit nag-enroll siya, hindi siya siguradong papasa siya. Ibig sabihin, kulang, hindi ganun kalalim ang dahilan para po maipasa ang board exam. And then, sinabi ko sa kanya, baka hindi naman talaga yun ang hilig mo. Hindi naman talaga kasi yan ang challenge mo, di ba? Ay, hindi naman kasi talaga yan yung talent mo. Hindi naman talaga yan ang hilig mong gawin. Alam mo sa sarili mo yan. Nag-isip siya mga guys. And then yun, tinanggap niya sa sarili niya. Oo nga, tama ka, baka pinipilit ko lang na pumasa ng board exam, na maging Certified Public Accountant dahil ang kurso ko ay Bachelor of Science in Accountancy. Pero ang totoo naman, hindi naman talaga yun ang gusto kong gawin sa buhay. Yun. Alam niyo mga guys, simula nung sinabi niya yun, kinabukasan, after 1 week, yun, ang gaan ng pakiramdam niya. Parang lumuwag, parang natanggal yung tinik sa dibdib niya. Diba? Yun yung isang bagay na sinasabi ko. Sinabi ko yun sa libro kasi hindi ko lang naman ginawa ang libro para i-hype kayo, para kumuha ka, para i-obliga na maging Certified Public Accountant ka. Baka merong isang bagay tayong kailangan tanggapin. Diba? Na mas doon ka magiging successful, na mas magpaprogress ka doon, na mas marami kang taong matutulungan. Baka hindi mo kailangan ng titulo. Oo, maganda ang titulo. Pero hindi mo naman pwedeng ipagmayabang yan. Pero may mapapatunayan ka sa sarili mo. Pero hanggang doon lang yun. Diba? Hindi yan na magdidikta kung aasenso ko sa buhay.
magdidikta ng asenso mo sa buhay ay yung diskarte mo pa rin. At kung saan ka masaya sa ginagawa mo, sigurado doon ka asenso. Hindi ka man kumita ng pera, dadami kaibigan mo, dadami ang may inspire mong tao. Aw, lamok, aw. Ayun mga guys, pinasok ng kulisap yung ano ko nangiistorbo pa. Pasensya na. So sana tayo, naistorbo tayo pati yung kulisap gagalit sa akin na-inspire kaya lumapit. So yun lang naman yung gusto kong sabihin sa topic na to. At yun lang, medyo malungkot, no? Medyo pati ako nalungkot na sabihin ko sa inyo yun. Pero yun talaga ang isang katotohanan para matanggal ang tinik na matagal nang nasa dibdib nyo na bumabagabag sa inyo. Baka hanggang ngayon ay sinisisi nyo pa ang sarili nyo. Diba? Mag-focus tayo kung ano talaga yung talent natin. Kung ano yung binigay ng Diyos sa atin. At malaki ang kasiguraduhan na doon tayo aasenso. Okay? Let it go. Tanggapin mo kung sino ikaw, kung anong talent mo. Gusto mo parlor, tayo ka. Gusto mo magsundalo, pasok ka. Ano pang gusto mo gawin? Gusto mo magnegosyo? Gawin mo. Sa Republika tayo ng Pilipinas, malaya tayong gawin ang mga legal na bagay na gusto natin gawin. Okay, yun lang naman mga guys. At nandito pa rin tayo. Yan, ang ganda ng view natin. Pahapon na. Paggabi na pero maliwanag pa rin sa camera natin. At maraming salamat sa mga nakikinig. Nilalamok na ako dito. At sa muli, sana ay may natutunan kayo at na-inspire kayo sa aking mga pinagkukwentong muli at na-enjoy nyo ang ating mga background. Yan, di ba? Ang ganda ng background. So, kung hindi naman nakakaabala, baka pwedeng pakishare, paki-like ang ating page, Wisdom Thought, at paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel, Mar Luchador Vlogs. At yan naman, at kung may mga comment kayo, comment lang kayo, sagutin natin, tingnan natin ang kakayanan nating masagot kung kaya nating sagutin at ang wisdom na pwede nating ibigay sa inyo. Okay, maraming salamat sa susunod na video o kaya mamaya balikan natin, magpapahinga lang tayo ng konti, tingnan natin ulit ang magiging sunod na topic natin. Thank you very much. See you later.